Ako si Romy, 42 taong gulang at higit kalahati ng bawat araw ko ay ginugugol sa isang gusaling laging gising. Security guard ako sa small tech park sa tabi ng expressway. Isang hanay ng mga opisina na puno ng ilaw hanggang hating gabi at biglang kumikitid ang mundo pagsapit ng 2:00. Sa oras na iyon, nauubos ang mga tumatawa sa pantry. Naglalaglagan ang mga screensaver sa monitor at ang tanging tunog ay ang ugong ng aircon at boses ng walkie-talkie. Sinasara ko ang mga pintuang salamin, nililista ang mga delivery, binibilang ang mga ID na hindi pa nare-return at tinitiyak na walang naiwan sa mga meeting room. May kakaibang aliw sa ruting iyon, parang ritmong panalangin para sa mga taong matagal nang sanay sa dilim. Tuwing 3:00 ng madaling araw, iyon ang palagi kong uwian. Hindi dahil iyon ang oras ng shift ko, 2:30 talaga, kundi dahil kailangan ko pang maglibot sa parking para masigurong walang nakabukas na pinto at walang lantang baterya ang kotse ng kung sinong boss na mahilig mag-iwan ng headlight na nakasindi. Kapag natapos ko iyon, naglalakad ako palabas ng main gate. Si Mang Erning, ang kapwa kong guard sa day shift, ay nakaupo minsan sa loob ng guardhouse, nakayuko sa dyaryo at nakapikit, hindi tulog, nagpapahinga lang, ang paborito niyang biro. Sa tabi ng gate, may parating na usok mula sa street food cart ni June, ang pahinungod ng mga gabing gutom. Palagi niyang sinasabi, "Romy, suki, lugaw muna bago umuwi, ha? Masama sa bituka ang takot kung walang laman." Nginingitian ko lang siya. Ang totoo, hindi laman ng tiyan. Ang ikinatatakot ko sa oras na iyon, kundi laman ng katahimikan. Sa pagitan ng tech park at ng inuupahan kong kwarto, may 2 rotonda, isang mahabang tulay sa ibabaw ng sapa na basang-basa sa hamog at isang lumang sementeryo na nakaharap sa gasolinahan. Ang daan ay dumadaan sa gilid ng sementeryong iyon bago sumalubong sa main road patungo sa palengke. Sa umaga, okay lang. Sa madaling araw, kakaiba ang ihip ng hangin doon, parang humihimas sa batok. Nagsusuhestiyon na huwag mong hawakan ang iyong sariling balikat. Hindi ako takot sa multo, sabi ko sa sarili ko dati. Takot lang ako sa gastos, sa biglaang sakit, sa pinagkasunduan naming renta ni landlady na biglang tataas. Pero sa unang gabing iyon, nalaman kong may mas mura pa palang paraan para mamutla ang tao. 3:20 na nang kumaway ako kay June. "Sige pre, bukas na yung lugaw. Antok na ako." Nilagpasan ko ang una at ikalawang rotonda, binagtas ang tulay, at sumilip sa sementeryo. Mapayapa ang mga krus na may mapuputing panyo. Kumikislap ang hamog sa damo sa ilalim ng ilaw ng poste. Sa kalsadang iyon, bihira ang mga dumaraan. Ang iilan, truck ng gulay o van ng bakery na may kumikiliting amoy ng bagong lutong pandesal. Wala akong makitang tricycle. Ang terminal sa may palengke ay sarado pa. Naiwan akong naglalakad, nakadikit ang backpack sa akin. Pinakikinggan ang kaluskos ng sariling mga tsinelas, kabadong kaluskos, pero pamilyar. Mula sa likod, may umuugong na makina. Pahapyaw, parang umaalon ang tunog. Paglingon ko, may dumarating na jeep, luma. Kulay berdeng kumupas na parang nalabhan ng maraming beses. May guhit na San Isidro, Bayan Terminal sa gilid, at sa windshield, basag ang gilid, ngunit maayos pa rin ang wiper na nakatihaya. Nakapaskil sa harap ang LED sign na "Biyahe pa". Napatigil ako, 3:25. Sa oras na iyon, madalang ang jeep. Swerte, bulong ko. Mas mabilis akong makakauwi. Huminto ang jeep sa harap ko, marahan. Walang masyadong kalansing ng bakal. Parang hinihimas lang ng goma ang simento. Bumukas ang pinto. Walang barkada ng konduktor, walang sigaw ng "sakay-sakay". Tahimik lang na parang imbitasyong hindi marunong mangulit.
Sumakay ako, inilapag ang backpack sa kandungan at umupo sa bandang gitna. Sa unang tikom ng pinto, naramdaman kong umandar na ito. Doon ko napansin ang unang hindi tama. Tahimik ang loob. May 3 o 4 na pasaherong nakayuko. Tig-iisang upuan ang pagitan. Isang matandang babae na may puting damit na parang duster. Nakalaylay ang buhok at nakatungo. Isang lalaki na may itim na jacket, nakasombrero, nakatagilid ang katawan gaya ng taong may iniingatan sa tagiliran. Isang college student siguro, may backpack at may hawak na folder, nakakapit sa hawakan sa kisame. At sa dulo, sa tabi ng pinto, may batang babae na nanlalamig ang aura, nakatalikod na kasa, dal sa dingding ng jeep. Lahat sila'y nakayuko, walang pumapansin sa akin, walang nagsasalita. Ang pangalawang hindi tama. Sa harap, sa ilalim ng rearview mirror, wala akong nakikitang driver. Ang seat sa harap ay bakante. Nakalawit ang rosaryo sa salamin, banayad na umiindayog sa bawat pasada ng gulong, ngunit walang kamay na humahawak sa manibela, walang paa sa clutch o preno. Pero umaandar ang jeep, dire-diretso, malamig ang hangin sa loob, hindi dahil sa aircon, wala namang aircon ang jeep, kundi dahil may asim ng hangin sa madaling araw na hindi nagagawi sa loob ng sasakyan. Ang lamig ay parang nanggagaling sa mismong bakal ng jeep, parang inabot na ng gabi ang loob nito at ayaw nang magpaalis. Boss, sa magsaysay kanto po ako, sabi ko, sanay at banayad para hindi mag-ulat ng kung sinong nakatulog na driver. Walang sumagot. Kayo saan kayo bababa? Biro ko pa para gumaan ang loob. Walang gumalaw kahit ang backpack ng estudyante hindi kumikimbot kasabay ng paghinga. Nakatingin ako sa kanila pero parang hindi nila naririnig ang boses ko o ayaw lang talagang marinig. Lumingon ako sa pinto para sumigaw sana ng kahit dito na lang. Pero sarado ang pinto, malambot ang tikom, parang sinelyuhan ng hangin. Tiningnan ko ang windshield. Nasa unahan pa rin ang highway at sa kanan papalapit na ang sementeryo. Sa liwanag ng poste, bahagyang kumislot ang anino ng mga puno. At doon, sa manipis na usok ng madaling araw, sumayaw ang mga panyo sa mga krus, parang nagbabadyang kumakaway. Kuya, sabi ko, mas malakas, wala bang driver? Sinilip kong muli ang harap, walang tao, ngunit ang manibela ay kumakabig ng paunti-unti gaya ng taong nag-iingat sa lubak na kabisado na ng palad. Ang kambyo ay nasa tamang tapak. Ang preno kusang naglalapit kapag may humarang na aso at kusang bumibitiw kapag wala. Bayad po, biglang sabi ng matandang babae sa kanan ko. Napapitlag ako, mababa at marupok ang boses parang dumaan sa papel. Iniabot niya ang isang kupas na 20 pesos sa kamay na namimilog ang daliri, duguan ang kukong itim. Dahan-dahan kong inabot, hindi sigurado kung tatanggapin ba. Sa kabila nag-abot din ang lalaking naka-jacket. Isang lumang 50 piso, basa, may asin ng pawis na hindi galing sa pagtatrabaho. Aabot ko sa driver? Tanong ko, pilit ang nangiti. Walang tawa, walang biro. Tila pinamitan ng pako ang kanilang mga bibig. Sinubukan kong ihakbang ang 20 at 50 sa bandang unahan, kung saan dapat naroon ang kaha ng bayad. Sa mismong sandaling iyon, sumisid ang jeep sa bahagyang lubak at ang mga perang hawak ko ay napigtas sa daliri. Dahan-dahan silang lumutang, hindi nahulog, hindi rin kumalat. Parang may humawak sa hangin at dinala ito sa harap. Pagdapo sa may kaha, isang tunog ng check. Parang may nagbilang. At ang rosaryo sa salamin ay bahagyang gumalaw. Walang hila ang hangin. Napasinghap ako. Ang college student sa kaliwa, sa wakas ay kumilos. Inangat niya ang mukha. Doon ko nakita ang pangatlong hindi tama. Maputla ang balat niya, parang pinagdikit na papel at hamog. Sa gilid ng kanyang noo, may bakas ng sugat. Hinigop ng anino ang similya ng dugo sa hiwa.
Ang mata niya ay hindi makintab, parang itim na basang bato. Tinitigan niya ako, hindi masama, hindi rin mabait, tulad ng isang taong napagod sa pag-uwi na hindi natapos. Pre. Sabi kong pilit nagpapakatatag, saan ka bababa? Bumuka ang labi niya, mabagal. Walang lumabas na salita. Sa halip, humakbang siya ng kaunti palapit. At sa pagitan naming manipis na espasyo, may naamoy akong mabaho. Amoy ng basang lupa, may halong gasolina, may latak ng usok. Nasa likod ko ang batang babae. At kahit hindi ko siya tinitingnan, naramdaman kong nagangat din ito ng mukha. Parang may malamig na hininga na dumampi sa batok ko. May bigat na nagpaalala kung ilang beses ko nang iniwasang tumingin sa salamin kapag dumadaan sa sementeryo tuwing madaling araw. Para po, biglang wika ng matandang babae, marahan walang emosyon. Sa kalsada, paharap ang arko ng sementeryo. Ang jeep ay kusang bumagal. Sa mismong tapat ng gate, tumigil ito, hindi bigla, kundi malumanay. Parang huminto ang musika sa dulo ng nota. Dumungaw ang lamig mula sa loob ng sementeryo. Ang hamog ay pumasok sa jeep, sumampa sa aking binti, umakyat sa dibdib. Ang pinto ay bumukas ng hindi ko tinutulak. Walang kumalansing na huni ng bakal, tanging tunog ng hangin na may dala-dalang buhangin. Os, sabi ko, halos pabulong, hindi po dito, ngunit wala na. Ang ilaw ng jeep ay biglang namatay, hindi dahan-dahan. Isang pilas ng dilim na parang pinutol ang kawad ng mundo. At sa gitna ng pagbangon ng kilabot, may pumisil sa pagitan ng aking mga mata. Hindi kamao, hindi hangin, kundi parang aninong mabigat na nagpasuko sa talukap ko. Wala akong naalala pagkatapos. Walang sigaw, walang ugong, walang huni. Tanging ang huling busilak na tanong, bakit walang driver na huminto rito? Pagdilat ko, malamig ang likod ko. Nakahiga ako sa sementeryo sa pagitan ng dalawang nitso na kulay abo at lumang puti. Nasa ulo ko ang backpack, para bang may nag-isip na gamitin itong unan. Sa itaas, maputlang bughaw ang kalangitan. Sumisingit ang unang guhit ng umaga. Sa palad ko, may dumikit na piraso ng tiket. Yung lumang kulay asul na nawawala na sa karamihan ng biyahe. Napunit, may nakasulat na San Isidro, Bayan. At ang petsang kumikislap, ngunit hindi pamilyar. Ang oras sa cellphone ko, 5:04 a.m., 2 oras mula nang sumakay ako. Tumayo ako, nanginginig ang tuhod. Walang ibang tao sa sementeryo liban sa isang lalaking nagwawalis sa malayo. Hindi siguro ako napansin o ayaw lang pansinin. Sa labas ng gate, nakaparada ang ilang tricycle. Bagong gising ang mga driver, nagsisindi ng unang sigarilyo ng araw. Walang jeep sa kalsada, walang berdeng kulay na kumupas, walang humuhuning makina. Para bang binalik ako ng hangin sa saktong oras ng pagbangon ng mga buhay. Naglakad akong mahina palabas ng sementeryo, hanggat kinakalawang na bakal na malilim sa pulang kalawang ay dahan-dahang gumagalaw sa ihip ng hangin. Sa gilid, may punit na streamer ng nakaraang undas, nakalutang-lutang. Hindi ko maalis ang lamig sa batok ko, kahit sumisikat na ang araw. Sa gasolinahan, tapat ng sementeryo, may isang cashier na nag-aayos ng kape sa paper cup. Pinilit kong nangumiti at nagtanong, Boss, may dumaan bang jeep dito kanina lang? Mga 1 oras o lampas? Umiling siya, marahang tumawa. Wala pa yan sa ganitong oras, kuya. Mga alas 5:30 pa ang una. Tricycle lang muna ang buhay. Tara, kape? Umiling ako sabay alis. Sa paglalakad pa uwi, dumikit ang sapatos ko sa alikabok at hamog, parang humahabol sa mga yapak na hindi akin. Nakatingin ako sa bawat kanto, naghahanap ng kasagutan. Ngunit kahit ang aso sa may karinderya ni Aling Sean ay tahimik lang na nagkakamot ng tenga. Parang walang nakitang kakaiba sa madaling araw. Pag uwi ko sa inuupahan kong kwarto, hindi ako pumasok agad.
Umupo ako sa harap ng pinto, tumingin sa tiket sa aking palad. Ang numerong tatak, hindi ko mabasa ng buo dahil napunit, ngunit malinaw ang huling 2 digit ng taon. 09 Isang dekada na ang nakalipas. Binasa ko ang mukha ko sa salamin. Maputla, may linya ng alikabok sa pisngi, may bahid ng itim sa gilid ng ilong na parang usok ng lumang diesel. Sinubukan kong magsipilyo, maghugas, magpahinga. Ngunit sa pagsindi ko ng radyo, sumalubong sa akin ang balitang pambungad. Aksidenteng kotseng sumalpok sa poste sa kabilang bayan. 3:30 raw ng madaling araw, sugatan ang mga sakay. Tumikhim ang tagapagbalita, sumunod ang voice clip ng saksi. May berdeng jeep daw na tumigil sa harap ng aksidente, pero walang driver. Yun ang sabi nung guard sa kabilang compound. Paglingon niya, wala na yung jeep. Tumigil ang hangin sa maliit kong kwarto. Napatayo ako, napatingin sa bintana at sa kalsadang tanaw mula rito. Dumaan ang isang berdeng anino sa gilid ng lente ng umaga. Hindi ko maaninag ng buo. Baka jeep, baka anino ng truck. Pero ang panginginig sa tuhod ko ay nagbalik tulad ng lamig sa loob ng jeep kanina. Hindi ako pumasok kinagabihan. Nagpaalam ako kay Hepe, sinabing masama ang pakiramdam. Maghapon akong tulog-tulog, gising-gising, nagliliwanag ang silid sa pagitan ng mga kurtina. Sa bawat pagkadilat, parang may lamig na dumadapo sa aking dibdib, parang may nakikitulog sa sahig sa tapat ng pinto. Kinabukasan, pumasok na ako. Pinilit kong ibalik ang ritmo. Sisi. Hacklist, seal, sulyap, sa monitor ng CCTV, kape kay June, biro kay Mang Erning. Ngunit pagdating ng 3:00, hindi na ako naglakad patungo sa sementeryo. Dumaan ako sa mas mahabang ruta kahit doble ang ikot, sa ilaw ng 24/7 na grocery, sa tabi ng barangay hall na may nagkukwentuhang tanod, sa gilid ng subdivision na may asong puti. Sinadya kong umiwas sa tulay at sa gate na iyon. Ayaw ko nang sumugal at iyon na ang naging panata ko. Mula noon, hindi na ako sumasakay ng jeep tuwing madaling araw. Kahit walang tricycle, kahit umuulan. Naglalakad ako sa liwanag ng mga tindang bukas, sa ingay ng mga taong nagbabantay ng taho, kahit malayo. Ngunit minsan, lalo na kapag may ulap ang buwan at tila pagod ang mga poste, nakikita ko pa rin mula sa malayo ang berdeng jeep na iyon na dumaraan sa kahabaan ng kalsada. Walang driver, puno ng tahimik na pasahero. Hindi sila nagmamakaawa, hindi sila nananakit, tahimik lang, parang may inaabangan. Isang gabi, hindi ko napigilang tumingin habang lumiliko siya sa dulo ng kanto. Sa likod ng salamin, may indayog ang rosaryo. Sa gilid, sumampay ang kurtinang kupas. Sa loob, may batang nakadungaw, salubong ang tingin sa akin. Maputla ang kanyang mukha, parang ilaw na malapit ng maubos. Nagtagpo ang mga mata namin, sandali lang, at may sinabi ang bibig niya na hindi ko narinig. Ang humabol na lamig sa batok ko ang sumagot, "Huwag kang sumakay." Umiwas ako ng tingin, humigpit ang kapit sa backpack at naglakad papalayo, mabilis sa dati. Nilingon ko muli, sandali. Wala na ang jeep. Sa pagdating ko sa guardhouse, inabutan ko si June na nagsasara na ng cart. "Romy," sabi niya, sabay abot ng lugaw na hindi ko in order. "Mukhang gutom ka na naman." Ngumiti ako, marahan. Kinain ko iyon sa ilalim ng fluorescent na puti, habang sa labas, ang hangin ay kumikuskos sa kortina ng gabi at sa malayong rotunda, may humuhuning makina na hindi ko gustong kilalanin. Ang lasa ng luya at asin ay nagsumikap pawin ang panginginig. Tinignan ko ang relo, 3:00 ng madaling araw. Ang oras ng pag-uwi, ang oras ng pag-iwas. At sa isip ko, kahit anong pagpilit kong kumalma, umaandar ang jeep na iyon sa gilid ng mundo, nagliliwanag ang mga mata ng kanyang tahimik na pasahero,
at may upuang nakalaan para sa akin na kailanman hindi ko muling uupuan. Ako si Romy at matapos ang unang gabing iyon na nagising ako sa loob ng sementeryo, akala ko bangungot lang ang lahat. Ngunit sa mga sumunod na araw, unti-unti kong napagtanto na hindi iyon guni-guni, hindi rin dala ng puyat. May laman, may bigat, at may aninong hindi ko matakasan ang bawat detalye ng nangyari. Umaga. Pagkatapos ng jeep, nang umuwi ako matapos ang insidente, halos hindi ako nakatulog. Sa kama kong manipis ang foam, nakahiga ako ng nakadilat, nakatitig sa kisame na may bakas ng tubig ulan. Kahit pumikit ako, bumabalik sa isip ko ang amoy ng loob ng jeep, amoy ng basang lupa at usok ng diesel na pinagsama. Bumabalik ang imahe ng mga pasahero, ang matandang babaeng may duguang kuko, ang estudyanteng maputla at ang batang nakadungaw na parang may gustong sabihin. Nang tuluyan akong nakatulog, bigla akong nagising sa sariling hikbi. 10:00 na ng umaga. Sa mesa, naroon pa rin ang lumang tiket na napunit. May petsang hindi tugma sa kasalukuyan. Tinitigan ko iyon at sa loob-loob ko, alam kong hindi ko kayang basta itapon. Nilagay ko sa loob ng wallet ko, sa pinakasulok, parang ebidensyang kailanman ay hindi mawawala. Buburo. Pagbabalik sa trabaho kinagabihan, bumalik ako sa trabaho. Pinilit kong ibalik ang normal, ang pag-check ng ID, ang pagbukas-sara ng gate, ang pagbibiro kay June na nagtitinda ng lugaw. Ngunit ramdam ko ang bigat sa paligid. Tuwing lumalapit ang 3:00, para bang may malamig na kamay na pumipisil sa bato ko. Pre, bakit parang lutang ka? Tanong ni June habang nag-aabot ng kape. Baka kulang ka sa tulog. Ngumiti ako ng pilit. Ganun na nga siguro. Hindi ko kayang ikwento paano ko sasabihin na nakasakay ako sa jeep na walang driver at nagising akong mag-isa sa sementeryo. Tiyak na pagtatawanan lang nila ako. O baka isipin nilang nababaliw na ako. Ikadalawang pagkikita. 2 araw ang lumipas bago ko muling nakita ang jeep. 3:05, habang naglalakad ako sa kahabaan ng tulay, narinig ko na naman ang ugong ng lumang makina. Nang lumingon ako, naroon ulit ang berdeng jeep, mabagal na dumaraan sa kabilang linya ng kalsada. Hindi ito huminto, hindi rin ako pinansin, ngunit mula sa mga bintana, muli kong nakita ang mga pasahero, nakayuko, tahimik at maputla. Sa unahan, bakante pa rin ang upuan ng driver. Napahinto ako sa gitna ng tulay. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw. Pero ang katawan ko'y nanigas. Parang pinipilit akong tingnan hanggang sa mawala ang jeep sa kanto. Papunta sa sementeryo. Doon lang bumalik ang lakas ng tuhod ko at halos madapa akong tumakbo pauwi. Itanang mga tanong na hindi masagot kinabukasan. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong. Lumapit ako kay Mang Erning, ang matandang guard na ka-shift ko. Mang Erning, sabi ko, may narinig na po ba kayo tungkol sa jeep na kulay berde? Yung bumibiyahe kahit 10 oras ng gabi? Napatingin siya sa akin, saglit na tumahimik. Bakit mo natanong? Wala lang po. May nakapagsabi kasi. Huminga siya ng malalim. Matagal na iyan, Romy. Bata pa ako, naririnig ko na. Jeep daw na puno ng mga pasaherong hindi nakauwi. Naaksidente raw sila noon, sumalpok sa poste malapit sa sementeryo. Wala ni isa ang nakaligtas. At simula noon, tuwing madaling araw, may jeep na dumadaan, naghahanap ng masasakyan. Nalagutan ako ng hininga. Totoo po ba yun? Umiling siya. Sabi-sabi lang, pero kung ako sa'yo, iwasan mo ang kalsadang yon kapag 3:00. Ang takot ng mga kasamahan. Nang marinig ito ng iba kong kasamahan, may mga nagkwento rin. Si Tonyo, isang driver ng delivery van, nagsabi, "Oh pre, nakita ko na rin yan. Akala ko normal na jeep.
Sumakay sana ako pero bigla na lang nawala bago ko pa maabot. Si Liza, janitress sa kabilang building, dagdag naman, yung pamangkin ko, nagkwento rin dati. Sumakay daw siya tapos paglingon niya, lahat ng pasahero may sugat. Buti raw nakatalon siya bago pa makarating sa sementeryo. Habang pinapakinggan ko sila, ramdam kong lumalamig ang paligid. Hindi lang pala ako. Hindi lang pala isang gabing bangungot. Marami na ring nakasaksi. Ang panaginip kinagabihan, nagkaroon ako ng panaginip na sa loob daw ako ng jeep, puno ng usok, at wala akong makita kundi mga mata ng mga pasahero. Hindi sila nakatingin sa akin, kundi sa labas, sa sementeryo. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong may libing, at sa mismong kabaong, ako ang nakahiga. Napatigil ang lahat ng pasahero, sabay-sabay silang lumingon sa akin at nagsabi, "Sakay na." Nagising akong pawis na pawis, nanginginig ang katawan at ramdam ko pata rin ang lamig ng kanilang mga kamay sa balikat ko. Ang ikatlong pagkikita. Ilang gabi ang lumipas, sinadya kong umiwas sa rutang iyon. Dumaan ako sa mas mahabang kalsada, kahit doble ang pamasahe sa tricycle. Ngunit isang madaling araw, habang papalapit na ako sa inuupahan kong kwarto, may narinig akong ugong. Paglingon ko, nasa likod ko na naman ang jeep, dahan-dahang sumusunod, mabagal na tila ayaw mag-overtake. Naglakad ako ng mas mabilis, ngunit sa bawat hakbang ko, naroon pa rin ito. Nakasabay lang, hanggang sa lumiko ako sa isang masikip na eskinita, hindi ito makasunod. Doon lang ako nakahinga. Ngunit nang sumilip ako sa kanto, wala na ang jeep, parang hindi man lang dumaan. Ang kapitbahay. Isang umaga, nakilala ko si Aling Cora, tindera sa tapat ng inuupahan kong kwarto. "Ikaw ba yung guard na gising lagi ng madaling araw?" Tanong niya. "Opo," sagot ko. "Mag-iingat ka, iho. Diyan sa sementeryo may jeep na palaging dumaraan. Sabi nila, kapag nakasakay ka, hindi ka na makakauwi. May mga pagkakataon, may nawawala sa barangay at sinasabi nilang sumama sa jeep na, yun." Napakapit ako sa dibdib. Totoo po ba talaga yun? Hindi ko alam, sagot niya. Pero kung may marinig kang ugong ng jeep sa madaling araw, huwag ka nang lilingon. Ang huling linya ng gabi. Sa bawat araw na lumilipas, palakas ng palakas ang kutob ko na hindi pa tapos ang karanasan ko sa jeep na walang driver. Sa tuwing papalapit ang 3:00, hindi ko maiwasang makinig. Baka may ugong na dumarating, baka may ilaw na sumasalubong. At minsan, sa kalagitnaan ng aking paglalakad, naririnig ko ang pabulong na tinig mula sa likod, kasabay ng ugong ng makina. Sakay na, Romy. Marami pa kaming bakanteng upuan. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang umiwas. Ngunit sigurado ako sa isang bagay. Sa sementeryo nagsisimula at sa sementeryo rin nagtatapos ang lahat ng biyahe ng jeep na iyon. Ako, si Romy, at sa ikatlong gabing sunod-sunod na narinig ko ang ugong ng jeep, ramdam ko na wala ng takas. Para bang sinusundan na ako ng sarili kong anino, hindi lamang sa kalsada, kundi hanggang sa mismong loob ng aking isip. Kahit sa oras ng araw, kapag gising na ang mundo at puno ng ingay ang paligid, may kung anong bahagi ng pandinig ko ang laging nakatutok. Nag-aabang kung kailan muling maririnig ang pamilyar na tunog ng makinang iyon. Umagang may marka. Pagkatapos ng ikalawang karanasan ko, nagising ako ng umaga na may kakaiba akong napansin. Sa gilid ng aking sapatos, malapit sa talampakan, may bakas ng puting alikabok na hindi ko matukoy kung saan galing. Hindi iyon putik mula sa kalsada o buhangin mula sa tulay. Nanghipo ako at naamoy ko. Amoy abo, parang abo ng kandila o abo ng sinunog na papel. Kinilabutan ako. Sa mesa naroon pa natin ang lumang tiket na napunit. Pero ngayon, may bagong guhit.
isang manipis na linya ng lapis na tumatawid mula gilid hanggang gilid, parang markang ginawa ng isang taong ayaw ipagpaliban ang huling pasa. Hindi ko yon inilagay. Sa paranay tama. Ang usapan sa sementeryo kinahaponan, sinadya kong lumapit sa tindera ng kandila sa sementeryo. Si Aling Tessa, kilala sa barangay na matagal nang nagtitinda roon tuwing undas at araw-araw na rin kung minsan. Nay, tanong ko, may jeep po ba talaga na bumababa rito sa madaling araw? Napatigil siya sa pagbibilang ng panindang kandila, tumingin sa akin na parang may alam. Aba, hiyo, naririnig ko na rin yan. Mga kalansing ng bakal, ugong ng makina, pero walang pumapasok na jeep sa mismong loob. Doon lang sa kalsada sa tapat. Bakit mo natanong? Umiling ako. Wala po, may nagsabi lang. Ngumisi siya, walang ipinapakita kundi kulubot. Kung nakakita ka, huwag mo nang amining sumakay ka. Baka kunin ka nilang kasama sa susunod na biyahe. Allah, satah dumaras sa pagbabalik sa duty kinabukasan, bumalik ako sa normal na duty. Sa guardhouse, nakasandal ako sa bangko habang pinapanood si June na abala sa pagbuhos ng lugaw. Pre, sabi niya, parang nag-iba ka nitong mga gabi. Tahimik ka na. Napangiti ako ng pilit. Pagod lang siguro. Alam mo minsan, sa mga pauwi ng madaling araw, may nagkukwento sa akin. Dagdag niya. Sabi nila, may jeep daw na biglang sumusulpot. Wala namang driver. Paggising nila, nasa sementeryo na raw. Tumawa siya pero malamlam. Nakakatakot din kung totoo. Napanganga ako, hindi makasagot. Tila ba lahat ng tao sa paligid ko ay nakarinig na ng alamat, pero ako lang ang nakaranas nito ng buo. Lara kong pararab. Ang ikatlong paglitaw 3:00 kinagabihan, habang naglalakad ako sa tulay, narinig ko na naman ang ugong. Sa simula, mahina lang parang dumaraan sa malayo, pero unti-unting lumalakas, papalapit. Napatigil ako, huminga ng malalim at tumingin sa kanan. Doon, sa dulo ng kalsada, sumilip ang berdeng jeep. Mabagal, tahimik, puno ng mga nakayukong pasahero. Hindi, bulong ko sa sarili, hindi ako sasakay. Naglakad ako ng mabilis, halos tumatakbo. Ngunit sa bawat liko ko, naroon pa rin siya, sumusunod, hindi nagmamadali. Hindi ko naririnig ang klakson o huni ng preno. Tanging ugong lang ng makina na tila dumadaan sa ilalim ng balat ko. Ama mabang. Ang bata sa isang iglap, may batang naglaro sa gilid ng kalsada, nakasuot ng puting damit. Napahinto ako, natigilan, dahil nakita kong titig na titig ito sa akin. At bago pa man ako makalapit, tumakbo siya, hindi palayo, kundi papasok mismo sa sementeryo. Hoy, sigaw ko. Ngunit ang jeep ay huminto, eksaktong sa tapat ng sementeryo. Bukas ang pinto. Tila inaanyayahan akong sumakay. Mula sa loob, may mga matang kumikislap sa dilim. Maputla, malamig, ngunit sabay-sabay na nakatingin sa akin. Napatras ako, nanginginig. Sa mga matang iyon, nakita ko ang parehong bata, nakaupo sa bandang dulo ng jeep, nakangiti na parang matagal na kaming magkakilala. Azarab, pagkawala nagmulat ako at hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Nasa kama na ako, pawis na pawis, nanginginig ang buong katawan. Sa mesa, hindi na isa, kundi 2 lumang tiket na ang naroon. Yung isa, kapareho ng una, ngunit may ibang petsa, mas lumapa, mas malabo, halos hindi na mabasa. Hindi ko alam kung paano napunta iyon sa akin. Hindi ako muling lumapit, hindi ako muling sumakay. Pero nandoon ito, ebidensyang may humawak sa akin, kahit wala akong maalalang sumunod na nangyari. Ang kwento ni Tonyo kinabukasan, nakasalubong ko si Tonyo, yung driver ng delivery van. Umupo kami sa gilid ng bangketa, humithit siya ng yosi at saka nagsalita. Alam mo, Rumi, sabi niya, hindi lang isa ang jeep na yon. May nagsabi sa akin, convoy raw sila dati bago maaksidente.
Pero isa lang ang nakikita natin ngayon, siguro dahil iyon ang pinili nilang daluyan. Napakunot ang noo ko. Convoy? Oo. At sabi nila, kada may sumasakay na buhay, isa sa kanila ang nakakawala. Kaya nila gustong may sumama. Kinilabutan ako, naisip kong baka ako ang sunod na target. Paglalim ng takot tuwing 3:00, kahit anong iwas ko, naririnig ko pa rin ang ugong, minsan mula sa malayo, minsan nasa mismong gilid ng aking pandinig. Sa trabaho, hindi na ako makapagpukus. Kahit anong pagsasara ko ng gate, kahit anong listahan ng ID, naririnig ko ang tunog ng makina na parang humuhuni sa dibdib ko. At sa bawat gabing iyon, kapag dumidilat ako mula sa pagkakapitkit ng mata, naroon na naman sa mesa ko ang dagdag na tiket. Luma, kupas at may pangalan na hindi ko kilala, nakasulat sa tinta na parang pinilit din ng isang kamay na matagal nang malamig. Sa Camrys, ang pagpapasya. Sa puntong iyon, alam kong hindi na ako makakatakas. Ang jeep na walang driver ay hindi lamang sumasakay ng pasahero, kundi kumukuha ng kasama. At sa bawat pag-iwas ko, mas lalong lumalapit. Isang bagay lang ang malinaw. Kung muling huminto sa harap ko ang jeepsy, hindi ko alam kung may lakas pa akong tumanggi. At iyon ang takot na hindi ko kayang itulak palayo, na sa susunod na biyahe, baka upuan ko na ang bakanteng espasyo sa gilid ng mga pasaherong maputla, tahimik at sugatan. Ako si Romy, at sa ikaapat na yugto ng bangungot na ito, unti-unti kong naramdaman na para bang hindi na ako lumalakad sa pagitan ng mga tao, kundi sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong nakikita ng lahat at ang mundong naghihintay tuwing 3:00 ng madaling araw. Ang araw na tahimik kinabukasan matapos ang huling engkwentro, sinikap kong ikubli ang sarili kong kaba. Nagbihis ako ng maayos, pumasok sa duty na parang walang nangyayari. Nagbiro pa ako kay June nang bumili ng lugaw. Pero kahit anong gawing pagpapanggap, hindi ko matanggal ang bigat ng mga matang nakasunod sa akin. Hindi mula sa mga tao, kundi mula sa aninong naiwan ng jeep na iyon. Sa buong maghapon, habang umuupo ako sa guardhouse, nararamdaman ko ang kakaibang katahimikan. Ang mga tao, abala sa kanilang trabaho, pero para bang dumadaloy lang sila sa isang musika na hindi ko na marinig. Ang mga oras lumilipas, ngunit ang isip ko nakatutok na lamang sa iisang punto, 3:00 ng madaling araw. Ang kwento ni Mang Erning isang gabi, tinapik ako ni Mang Erning habang pareho kaming naka-duty. Romy, aniya, meron akong gustong ikwento, pero huwag mong sasabihin kaninuman. Tumango ako at siya'y umupo sa tabi ko. Noong kabataan ko, wika niya, may aksidente sa kabilang bayan. Jeep na puno ng pasahero galing Lamay. Sabi nila, bumangga ito sa poste malapit sa sementeryo. Lahat ng sakay patay. Pero ang pinaka nakakatakot, Romy, may ilang katawan na hindi natagpuan. Para bang naglaho. Simula noon, may mga nakikita ng jeep sa kalsadang yon, wala raw driver. Nanlamig ako. Kung ganon, sila yon ang mga nawawala. Umiling siya. Walang makakasiguro. Pero isang bagay ang alam ko, may mga taong hindi na nakauwi pagkatapos sumakay. Kaya iwasan mo, Romy. Kahit gaano kahirap, huwag kang papasok sa pinto ng jeep na iyon. Ang gabing may mga tiket. Pag-uwi ko, nakita kong nadagdagan na naman ang mga tiket sa mesa ko. 4 na ngayon, lahat kupas, may petsang hindi tugma sa kasalukuyan. Sa isa, malinaw ang pangalan, Marites. Sa isa pa, Carlos. Sa pangatlo, halos burado na, ngunit mababakas ang unang letra, R. Napatitig ako ng matagal. R ba iyon para sa akin o para sa isa pang taong hindi ko kilala? Habang hawak ko ang mga tiket, narinig kong parang may humaplos sa bintana ng kwarto ko. Malamig na daliri, humihila ng linya sa alikabok ng salamin. Pagtingin ko, may nakasulat,
Sumama ka. Napatakbo ako palabas ng silid, hingal na hingal, parang hindi na akin ang sariling dibdib. Ang pagbisita sa simbahan kinabukasan, hindi ko na kinaya ang bigat ng isip ko. Dumiretso ako sa simbahan ng barangay. Doon, nadatnan ko si Father Simon, ang matandang pari na kilala sa pagbibigay ng payo. Padre, wika ko, na manginginig ang boses. Paano kung may mga kaluluwang nakakulong sa pagitan ng mundo, ng buhay at patay? Tumingin siya sa akin, matalim ang mga mata. Anak, may mga nilalang na hindi matahimik dahil hindi nila natanggap ang kanilang huling hantungan. Kung totoo ang sinasabi mo, baka naghahanap sila ng kasama o naghihintay ng tulay. Tulay? Oo, isang taong makakakita at makakarinig sa kanila. Isang taong marunong sumakay. Nanindig ang balahibo ko. Ako ba ang tinutukoy niya? Ang pagtakas kinagabihan, sinadya kong maglakad sa ibang ruta. Dumaan ako sa barangay hall sa mas maliwanag na kalsada kahit doble ang oras. Ngunit kahit ganoon, nang dumaan ako sa isang madilim na bahagi ng daan, narinig ko na naman ang ugong. Dumadaan ang jeep, mabagal parang sinusundan ang hakbang ko. Lumingon ako at doon malinaw kong nakita ang loob. Puno ng pasahero, lahat sila nakatingin sa akin ngayon, hindi na nakayuko. Mapuputla, sugatan, may mga basag na mukha, ngunit sabay-sabay ang kanilang titik. Sa dulo, naroon ang bata, nakangiti, kumakaway. Hindi bulong ko. Naglakad ako ng mas mabilis, halos tumakbo. Ngunit sa bawat liko ko, naroon pa rin ang jeep, tila nakasunod, nakikipagtaguan sa mga anino ng poste. Ang pagkawala ng ilaw. Nang makarating ako sa bahay, agad kong isinara ang pinto, pinatay ang ilaw at nagtalukbong ng kumot. Ngunit sa labas, naririnig ko pa rin ang ugong ng makina, dahan-dahan, paikot-ikot sa iskinita. Bigla namatay ang ilaw sa loob ng bahay. Buong paligid nilamon ng dilim. Ang tanging naririnig ko ay ang sariling tibok ng puso ko. At mula sa labas, sa mismong bintana, may aninong dumikit. Isang mukha ng bata, maputla, may mata na parang walang laman. Nakangiti siya. Napakapit ako sa dibdib, pumikit at pilit na nagdasal. Nang muli kong idilat ang mata ko, wala na ang anino. Bumalik ang kuryente. Pero sa mesa, nadagdagan na naman ang tiket. 5 na sila ngayon. At sa pinakahuli, malinaw ang nakasulat. Sa Romy. Ang pagmumuni kinabukasan, hindi na ako mapakali. Pumasok pa rin ako sa trabaho, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga matang hindi nakikita. Ang oras tila bumibilis at bago ko namalayan, 3:00 na naman ng madaling araw. Sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Hindi sapat ang pag-iwas, hindi sapat ang pagtakbo. Sa bawat tiket na nadadagdag, sa bawat bulong na naririnig ko, mas lalo akong hinihila ng jeep na iyon. At sa huling gabing iyon ng linggo, habang nakaupo ako sa guardhouse, narinig ko na naman ang ugong. Mas malapit, mas malakas. Alam kong hindi ko na ito matatakasan. At alam ko ring sa susunod na pagbukas ng pinto ng jeep na walang driver, baka ako na ang hinihintay nilang sumakay. Ako si Romy at sa ikalimang yugto ng aking kwento, nagsimula na akong tanggapin na ang jeep na walang driver ay hindi lamang alamat na ikinukwento ng matatanda o biro ng mga lasing na tambay sa kanto. Isa itong realidad na dumarating tuwing oras na tulog ang lahat at tila ako ang isa sa iilang piniling makasaksi. Maas, ang unang hapon ng pag-aalinlangan. Sa araw, sinusubukan kong ibalik ang normal kong buhay. Pagkatapos ng shift, dadaan ako sa palengke para bumili ng tuyo at itlog. Saka uuwi sa maliit kong kwarto para matulog bago muling mag-duty. Ngunit kahit anong pilit kong magpakasimple, iba ang pagtingin sa akin ng mga kapitbahay. Si Romy,
Parang laging puyat, bulong ni Aling Cora sa tindahan. May sumpong yata. Hindi nila alam na sa bawat pagdilat ko, sa bawat pagtulog, dala ko pa rin ang alaala ng jeep. Ang amoy ng usok, ang bigat ng katahimikan, at ang mga matang sabay-sabay na nakatingin sa akin. Ang tulong ni Father Simon, bumalik ako kay Father Simon sa simbahan. Padre, sabi ko, hindi ko na po kaya. Laging may lumalabas na tiket sa mesa ko. At kagabi, pangalan ko na po mismo ang nakasulat. Mahaba ang titig niya sa akin bago siya nagsalita. Anak, hindi lahat ng nakikita mo'y gawa ng multo. Minsan, dala ng sariling takot, pero kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin may koneksyon ka na sa kanila. Isang pinto na hindi mo sinasadyang nabuksan. Ano pong dapat kong gawin? Tanong ko. Dalawang bagay lang, humarap ka o tuluyan kang umiwas. Pero tandaan mo, kung lagi kang tatakbo, baka isang araw wala ka nang matakbuhan. Ang usapan sa mga kasamahan, nagumpukan kami ni Tonyo at ni Liza sa kantin ng compound. Pareho sila nang may narinig na bersyon ng kwento ng jeep. Pre, sabi ni Tonyo, yung kapitbahay kong si Mario nawala 2 taon na ang nakalipas. Ang huli raw na nakita siya sumakay ng jeep bandang alas 3. Si Liza naman nagdagdag, may pinsan ako, sumakay rin daw. Pero bago pa siya makapasok, nahulog yung barya niya. Yumuko siya para pulutin at sa pag-angat niya ng ulo, wala na yung jeep. Nakatakas siya nang hindi sinasadya. Nakinig ako at lalo akong kinilabutan. Hindi ako naniniwala sa mga tsamba kung ganon. Bakit ako paulit-ulit na sinusundan? Ang pagpapakita sa guardhouse. Isang madaling araw habang naka-duty ako, nakatulog si Mang Erning sa gilid. Ako naman, nakaupo sa bangko, nakikinig sa katahimikan. Bigla kong narinig ang ugong ng jeep. Hindi sa labas ng compound, kundi sa mismong harap ng gate. Sumilip ako sa bintana ng guardhouse. Naroon ang jeep, nakahinto, tahimik, walang driver. Sa loob, puno ng pasahero, lahat nakatingin sa akin. Hindi sila nagsasalita. Tahimik lang, pero ang bigat ng kanilang mga matay para bang hinihila ako palabas. Napaatras ako, nanginginig. Nang muling lumingon, wala na ang jeep. Pero sa mesa, may bagong tiket na naman. 6 na sila ngayon. Ang panaginip ng aksidente kinagabihan na naginip ako. Nasa loob ako ng jeep pero hindi ito umaandar. Nasa gilid ako ng sementeryo at sa labas may nakahilerang kabaong. Isa-isa binubuksan ng mga ito at bawat pasahero ay lumalabas, inuupo sa loob ng kabaong na parabang nagsasauli ng gamit. Ako na lang ang natitira. At sa pinakahuli, may bakanting kabaong na nakalaan para sa akin. Nagising akong umiiyak, nanginginig at basang-basa ng pawis. Sa tabi ng unan ko, may nakapatong na tiket. Hindi na kupas, kundi bago, parang galing lang sa jeepney ngayon. At nakasulat, reserved. Ang pagtakas na hindi matakasan. Sinubukan kong iwasan ang lahat ng rutang dadaanan ng jeep. Dumadaan ako sa pinakamaliwanag na daan kahit mas malayo, kahit doble ang pamasahe. Ngunit kahit saan ako pumunta, naririnig ko pa rin ang ugong. Minsan sa likod, minsan sa gilid, minsan parang nasa mismong loob ng tenga ko. At sa bawat pag-uwi ko, laging may dagdag na tiket. 7, 8, 9. At lahat unti-unting nagiging mas malinaw, mas bago, mas personal. Naku, ang pagtawag isang madaling araw, habang nakaupo ako sa loob ng guardhouse, biglang nag-ring ang telepono. Hindi ito madalas mangyari, lalo na sa oras na iyon. Hello? Sagot ko. Mababa, mahina ang boses na sumagot. Sakay na. Napakapit ako sa telepono, nanginginig ang kamay. Sino ka? Kasama mo kami, bulong nito. May upuan na para sa'yo? Nagpatay ng linya ang kabilang dulo. Nang tingnan ko ang mesa, may bagong tiket na naman. 10 na sila ngayon.
At sa lahat ng iyon, may parehong nakasulat sa likod, "Ito'y huling biyahe." Ang gabing hindi ko malimutan. Sa huling gabing iyon ng linggo, pinilit kong manatili sa guardhouse hanggang matapos ang shift. Ngunit nang lumabas ako para umuwi, naroon na agad ang jeep. Nakaabang, nakahinto, bukas ang pinto. Sa loob, bakante ang isang upuan sa gitna. Narinig ko ang boses ng bata mula sa loob. Kanina ka pa hinihintay. At sa sandaling iyon, alam kong wala ng takas. Ang tanong na lang, papasok ba ako o hahayaan kong sila ang humila sa akin papasok? Ako si Romy, at sa ika-6 na bahagi ng kwentong ito, pakiramdam ko ay hindi na ako nakatapak sa lupa ng mga buhay tuwing sumasapit ang 3:00 ng madaling araw. Para bang may 200, ang isa pamilyar, puno ng tao, liwanag at ingay, at ang isa madilim, katahimikan at isang jeep na palaging handang sumundo. Ang pagdating ng jeep. Sa gabing iyon, hindi ko na binilang ang oras, pero alam ng katawan ko kung anong sandali na dahil nagsimulang bumigat ang hangin, nagsimulang manginig ang mga ilaw ng poste, at nagsimulang magkalansing ang mga bakal na rehas ng gate ng compound. Nang lumabas ako, naroon na ang jeep. Nakahinto, bukas ang pinto, walang ingay kundi ang mababang ugong ng makina na parang hininga ng taong pagod na pagod. Sumilip ako sa loob. Puno pa rin ng pasahero, mapuputla, nakayuko, sugatan. Ngunit may isang bakanteng upuan na sa gitna, parang matagal nang nakalaan para sa akin. Kanina ka pa hinihintay. Bulong ng batang nakita ko noon, nakaupo sa pinakadulo, nakangiti. Ang paglalakad papalapit. Dahan-dahan kong inihakbang ang paa ko papalapit. Nanginginig ang tuhod ko, malamig ang likod ko. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko, mas lumalabo ang paligid, mas nawawala ang tunog ng mga aso sa kanto, mas humihina ang amoy ng lugaw na niluluto ni John. Nang hawakan ko ang gilid ng jeep, para akong nakuryente. Malamig. Hindi malamig na parang bakal sa madaling araw, kundi malamig na parang katawan ng taong matagal nang nakahimlay. Sumakay ka na. Bulong ng matandang babaeng sakay, iniabot ang kanyang kamay na may duguang kuko. Nur ang biglang pagharang. Bago pa ako makagalaw, may humawak sa balikat ko. Isang matandang lalaki, nakauniporme ng barangay tanod. Hoy! Sigaw niya, anong ginagawa mo? Nagulat ako at nang lumingon ako, wala na ang jeep, wala na ang mga pasahero, wala na ang bukas na pinto, ang kalsada ay tahimik na ulit, maliban sa ihip ng hangin, hingal na hingal ako. Nandito yung jeep, sabi ko. Umiling siya. Anak, wala kang kasama rito. Kanina pa kita nakikitang nakatayo mag-isa sa gitna ng kalsada. Ang pagbabalik sa bahay pag-uwi ko, halos hindi ako makahinga. Inihagis ko ang bag sa sahig at umupo sa gilid ng kama. Ngunit paglingon ko sa mesa, nadagdagan na naman ang mga tiket. 15 na sila ngayon, nakaayos na parang bagong kuhalang sa pamasahe. At sa lahat ng iyon, malinaw ang nakasulat, Kaza Count Romy Reserve. Nag-init ang ulo ko, sinubukan kong sunugin ang mga tiket gamit ang lighter. Ngunit kahit anong siga, hindi sila nasusunog. Ang papel ay nananatiling buo, parang bato na tinatamaan ng apoy pero hindi nadadali. Ang panaginip ng muling pag-uwi, muling nagpakita ang jeep sa panaginip ko. Nasa loob ako at umaandar ito sa isang kalsadang walang dulo. Sa magkabilang gilid sementeryo, hindi isa lang, kundi daan-daan nakahilerang nicho. Lahat ng pasahero nakatingin sa akin, sabay-sabay na nagtanong, bakit ka pa nandito? Hindi ba't ikaw na ang hinihintay? At mula sa unahan, sa upuan ng driver, may anyong unti-unting lumilitaw. Isang lalaking walang mukha, puro anino, pero hawak ang manibela at nakatutok sa akin. Nagising akong sigaw ng sigaw
basang-basa ng pawis, at may kamay na tila dumampi pa sa balikat ko. Naramabalan. Ang pagtanong kay June kinabukasan, hindi ko na matiis. Kinausap ko si June, ang lugaw vendor. June, tanong ko, may jeep ka bang naririnig tuwing madaling araw? Yung luma, kulay berde? Natigilan siya. Bakit mo natanong? Sabihin mo lang. Matagal ko nang alam yan. Alam mo bang pinsan ko si Raul na wala rin pagkatapos sumakay sa jeep na iyon? Hanggang ngayon, hindi na siya nakita. At kung minsan, pag dumaraan ako sa sementeryo, parang nakikita ko siya sa bintana ng jeep. Nakasaludo, nakangiti, pero patay na siya noon. Napakagat ako ng labi. Ibig sabihin, bawat pasahero ay may kwento. At baka isa sa kanila, ako na ang susunod. Nabapos siya rahas. Ang hating gabi ng pagpili kinagabihan, alam kong darating muli ang jeep. At alam kong hindi na ako pwedeng tumakbo. Kailangan kong harapin. Habang naglalakad ako pauwi, narinig ko na ang ugong. Tumigil ako sa gitna ng kalsada, humarap sa sementeryo, at tulad ng inaasahan, dumating ang jeep. Mabagal, marahan, pero tiyak. Bukas ang pinto, bakante ang gitnang upuan. Huminga ako ng malalim. Ano ba ang gusto ninyo sa akin? Sigaw ko. Sabay-sabay na lumingon ang mga pasahero. At sa iisang tinig, malamig at sabay-sabay, narinig ko, Paki, kasama. Ang biglaang liwanag. Bago pa ako makagalaw, may dumating na truck mula sa kabilang direksyon. Malakas ang busina, malakas ang ilaw ng headlight. Napapikit ako. Nang imulat ko ang mata ko, wala na ang jeep. Wala na ang mga pasahero. Tahimik ulit ang kalsada. Ngunit sa paanan ko, may bagong tiket. Mas bago, mas malinaw at sa wakas, hindi na reserved ang nakasulat. Nakalagay na, Romy Sakay. Ang araw. Pagkatapos kinabukasan, hindi ko alam kung paano ako nakapasok sa trabaho. Lutang ako hindi makausap ng mga kasamahan. Pinilit kong magpanggap na normal. Pero sa isip ko, alam kong wala nang makakapigil. Dumami na ang tiket. Lahat sila nakalagay sa pangalan ko. At sa bawat tinitigan ko, mas lalo kong nararamdaman ang malamig na hininga ng mga pasahero sa batok ko. Alam kong darating ang gabing hindi na ako makakatakas. At marahil, iyon ang aking huling biyahe. Ako si Romy, at sa ikapitong yugto ng aking bangungot, naramdaman kong papalapit na nang papalapit ang oras ng hindi ko na matatakas. Ang jeep na walang driver ay hindi na basta dumadaan lang. Tila ba ako mismo ang destinasyon nito. Ang mabigat na umaga. Nagising ako nang may malamig na pawis sa noo. Ang mga kamay ko nanginginig. Sa mesa, nagkalat ang mga tiket. Hindi na sila 10 o 15 lang. Ngayon, halos mapuno na ang buong ibabaw ng lamesa. Lahat ay nakasulat ang pangalan ko, Romy. Pinulot ko ang isa, tinitigan ko ng matagal. Ang petsa ay bukas. Hindi kahapon, hindi noong nakaraan, kundi bukas mismo. Para bang may itinakdang araw ang mga multo kung kailan ako sasama. Ang pag-uusap kay Mang Erning. Kinabukasan, kinausap ko si Mang Erning. Mang Erning, sabi ko, paano po kung ang jeep na iyon ay hindi na lang basta nagpapakita, kundi mismong ako ang pinupuntirya? Napahinto siya, huminga ng malalim. Romy, Anya, maraming taon na akong naka-duty rito, pero ni minsan hindi ko hinanap ang jeep na yon. Alam ko lang na kapag pinapansin mo, mas lalo ka nitong binabalikan. Kung pinili ka na nila, baka wala ka nang magawa kundi humarap. Paano po kung ayaw ko? Tanong ko halos pabulong. Hindi sa'yo ang pasya, sa kanila. Alubang sa buros. Ang pagdalaw ni June ng gabing iyon, si June ang lumapit sa akin habang nagtitinda ng lugaw. Romy, bulong niya, alam kong nakita mo na yung jeep. Huwag mong itatanggi. Napatigil ako. Paano mo nalaman? Dahil ako rin, muntik na akong sumama dati, pero hindi ko tinuloy
Kaya hanggang ngayon, lagi ko siyang nakikita. Napayuko siya. Kung sumakay ka, hindi ka na babalik. Nanginig ang kamay ko habang hawak ang kutsara ng lugaw. June, bakit ako? Umiling siya. Siguro kasi nakikita mo sila. Siguro kasi may kailangan pa silang tapusin at ikaw ang daan. Ang jeep sa gitna ng araw kinabukasan, sa gitna ng tirik ng araw, may narinig akong ugong habang pauwi ako. Napalingon ako at laking gulat ko nang makita ko ang berdeng jeep dumaraan sa gitna ng palengke. Hindi pwede, bulong ko. Sa araw, hindi na dapat sila lumilitaw, ngunit totoo. Kitang-kita ng mga mata ko. Ang mga tao sa paligid, hindi nila pinapansin. Para bang ako lang ang nakakakita. Habang nakatigil ako, bumagal ang jeep sa harap ko. At sa loob, naroon ang mga pasahero. Nakayuko, tahimik, ngunit alam kong nakatingin sila sa akin. Ang tawag. Pagdating ng 3:00 kinagabihan, hindi telepono ng guardhouse ang tumunog, kundi mismong cellphone ko. Isang numerong walang pangalan, walang area code. Hello? Sagot ko, nanginginig. Romy, bulong ng tinig. Boses ng bata. Sakay na. Napakapit ako sa dibdib. Sino ka? Pasahero, hinihintay ka na namin. Napatigil ang linya. Nang ibaba ko ang cellphone, may bagong tiket na naman sa mesa. Malinaw, bago, at sa likod nakasulat, Dalita, 3:00. Huwag kang mawawala. Ang pagbabantay. Mula noon, hindi na ako nakatulog. Bawat gabing dumarating, nakikinig lang ako sa katahimikan. Kapag 3:00, naririnig ko na agad ang ugong. Hindi ko na kailangan pang sumilip. Alam kong nasa labas lang siya, naghihintay. Minsan, sa gitna ng katahimikan, may maririnig akong mga yabag ng tsinelas sa labas ng bintana. Bata. Mabagal. Humihinto mismo sa ilalim ng bintana ko at mula roon may marahang katok. 1, 2, 3, hindi ko pinapansin. Nagkukulong ako sa kumot. Ngunit sa umaga, pagdilat ko, laging may tiket na dagdag. Ang panaginip ng dugo isang gabi na naginip ako na nakasakay na ako sa jeep. Umaandar ito sa kalsadang puno ng usok. Lahat ng pasahero, sugatan, duguan, nakatingin sa akin. Sa dulo, naroon ang batang babae nakangiti at iniabot sa akin ang kanyang kamay. Huli ka na, wika niya. Nang hawakan ko ang kamay niya, bigla itong lumubog sa dugo. Tumalsik ang dugo sa buong loob ng jeep, sa mga bintana, sa sahig. At lahat sila sabay-sabay na sumigaw, saktan, sakay na. Nagising akong basang-basa ng pawis, ngunit sa palad ko, may bakas ng pula, hindi ko alam kung dugo o tinta. Apple Plaza ang huling pagkikita. Kay Father Simon dumiretso ako, kay Father Simon kinabukasan. Padre, sabi ko, ano pong gagawin ko? Hindi ko na kaya. Tumitig siya sa akin. Romy, kung ikaw ang pinili, baka wala ka ng ligtas. Pero tandaan mo, may mga bagay na hindi nakukuha sa pagtanggi. Minsan, kailangan mo talagang sumakay para malaman kung ano ang kailangan nilang ipakita. Natatakot po ako. Kung oras mo na, anak, walang jeep o walang multo ang makakapigil. Pero kung hindi pa, baka ito ang paraan para malaman mo. Mo. Ang paglapit ng katapusan. Alam kong malapit na, sa bawat ticket na nadaragdagan, sa bawat bulong na naririnig ko, mas lumalakas ang hila ng jeep. At sa bawat gabi, mas bumibigat ang pakiramdam na hindi ako makakatakas. Ngayon, 2:30 na. Nasa guardhouse ako, nakaupo, nakatingin sa labas. Tahimik ang lahat, ngunit sa loob ng dibdib ko, parang may tambol na bumabayo. Alam kong sa loob ng kalahating oras, darating na sila. At baka ito na ang huling pagkakataong masasabi kong ako si Romy. Ang guard na umuuwi tuwing 3:00 ng madaling araw. Kapag tumigil ang jeep sa harap ko, wala na akong kasiguraduhan kung may lakas pa akong tumanggi. Ako si Romy, at ngayong ikawalong bahagi ng kwento ko.
Alam kong nasa huling hantungan na ako ng paglalakbay na hindi ko kailanman pinangarap. Kung simula'y nag-umpisa lang ito bilang isang kwento ng jeep na walang driver, ngayon isa na itong sumpang hindi ko maiwasang salubungin. Ang huling duty. 2:00 pa lang ng gabi, ramdam ko na ang bigat ng paligid. Ang bawat segundo ay parang tunog ng relo na humihiwa sa dibdib ko. Sa guardhouse, si Mang Erning ay nakatulog, nakasandal sa upuan. Si June naman ay nag-ayos na ng kanyang kariton, nagpaalam na uuwi. Ako, nanatiling gising, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa alam kong paparating. Ang mga tiket, mahigit 30 na ngayon, nakasalansan sa mesa ko. At lahat, iisang pangalan lang ang nakalagay, Romy. Sa pinakahuli, may nakasulat pang oras. 3:00, huling biyahe. Ang pagdating 3:00 eksakto, narinig ko ang ugong. Hindi na mula sa malayo. Diretso itong huminto sa harap ng gate. Hindi na ito nagkubli, hindi na ito naghintay. Lumabas ako ng guardhouse. Nandoon ang jeep, kulay berde pa rin, kupas at luma. Ngunit mas malinaw ang anyo kaysa dati. Bukas ang pinto, sa loob lahat ng pasahero ay nakatingin sa akin, hindi na sila nakayuko. Ang mga sugat sa kanilang katawan malinaw. May basag na ulo, may dugo ang dibdib, may nakalaylay na braso. At sa pinakadulo, naroon ang bata, nakangiti, kumakaway. Kanina ka pa namin hinihintay, bulong niya. Ang pag-akyat humakbang ako. Mabigat parang bawat paa ko'y hinihila ng bakal. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila dumampi sa bawat hibla ng balahibo ko. Humawak ako sa bakal ng jeep, malamig, nanginginig. Sumakay ka na, sabay-sabay na bulong ng mga pasahero. Pumasok ako, naupo sa bakanting upuan. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumigat ang paligid. Bumukas ang pinto ng kusa at dahan-dahang umandar ang jeep. Bata si. Ang paglalakbay tahimik ang lahat. Tanging ugong ng makina ang naririnig ko. Ang mga pasahero hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa harap parang may hinihintay. Nasaan ang driver? Tanong ko halos pabulong. Walang sumagot. Ngunit mula sa unahan, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang lalaki. Walang mukha, puro anino, ngunit hawak ang manibela. At sa bawat ikot ng gulong, ramdam kong mas lumalayo kami sa mundong alam ko. Ang sementeryo. Hindi na ako nagulat nang tumigil ang jeep sa harap ng sementeryo. Bumukas ang pinto. Bumaba ka na, wika ng matandang babae na may dugo ang kuko. Bakit ako? Nanginginig kong tanong. Dahil oras mo na, sabay-sabay nilang sagot. Ngunit bago pa ako makagalaw, lumapit ang batang babae. Hinawakan niya ang kamay ko, malamig, parang yelo. Huwag kang matakot, hindi ito pagtatapos. Simula lang. Ang paglaho, nagising akong nakahiga sa damuhan ng sementeryo. Walang jeep, walang pasahero, ako lang. Ngunit sa palad ko, mahigpit kong hawak ang huling tiket. Hindi na kupas, hindi na luma, bago, makintab at malinaw ang nakasulat. Romy Pasahero. Sa gilid ng tiket, may maliit na dugong mantsa. Hindi ko alam kung kanino. Ang umagang tahimik, umuwi ako, tahimik. Parang walang nangyari, ngunit sa mga tao sa paligid, napansin kong wala nang bumabati. Si John, hindi na ako kinakausap. Si Mang Erning, parang hindi ako nakikita. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na ako kabilang sa kanilang mundo. Ang katapusan. Ngayon, bawat madaling araw, naririnig ko pa rin ang ugong ng jeep, ngunit hindi na ako natatakot dahil alam kong isa na ako sa kanila. Minsan, kapag may naglalakad sa kalsada ng 3:00, humihinto ang jeep sa harap nila. Binubuksan ang pinto. Sa loob, kami nakaupo, tahimik, nakayuko, sugatan. At ako, nasa gitna, nakatingin, naghihintay ng susunod na pasahero. Ako si Romy. Dati akong security guard na umuuwi tuwing 3:00 ng madaling araw.
Ngayon, ako na ang isa sa mga sakay ng jeep na walang driver. At sa bawat biyahe, lagi pa ring may bakanteng upuan.